lahat kumanta? Sige, kung alam niyo yung kanta, sabayan niyo po kami sa aming pagtugtog para po sa ating Panginoon. Palagpak natin yung mga kapatid. Kaya lang ko, sa'yo ng ganda. Ang magaling sumayaw, baka mamaya may prize tayo. Sabihin
God. Nawa, Panginoon, ang aming speaker, Lord God, bigyan niyo ng karunungan at kaalaman na sa God is good all the time. Ang hina, parang nakagising nyo lang. Gusto ko malakas. Hi! Huwag naman sumigaw. Gusto ko lang malakas pero hindi sumisigaw. Okay. God is good all the time. Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, alam niyo ba kung bakit kayo naririto? Oh, sinong nakakaalam kung bakit kayo naririto? Oh, si ate. Feeding program, yon. So mamaya, may dala kaming pagkain para sa inyo. Sabay-sabay tayong kakain. Pero bago yan, may mga gagawin pa tayo. So kami ay taga God is Great Christian Fellowship. Ang aming simbahan ay doon. Alam niyo yung Sitio Matarik? Meron ba ditong nakakilala sa amin, sa mga nandito? Ay, so, si Kuya Jello, doon niya nagsisimba sila. So, meron din kami doong Bible School. So, kung gusto nyo na pumunta doon, pwede kayong magsabi sa amin para sunduin namin kayo, tapos ihahatid namin kayo pagkatapos. Magpaalam lang kayo sa mga nanay nyo, baka mamaya sabihin ng nanay nyo kung saan kayo nakarating, ha? Sinong may gustong pumunta sa church namin? Oh, ang dami nyo pala eh. Ang dami pala eh. So, kaya kami narito ay para ipakilala sa inyo yung ating Panginoon. Nakikinig po ba ang lahat? Okay. Pag may nagsasalita sa harap, ano dapat ginagawa? Okay. Tahimik na natutulog? Okay, very good. Tahimik na nakikinig. Pero okay, so sabi nga ni Teacher Grace, meron akong ikukwento sa inyo. Pero bago ako magkwento, maglalaro muna tayo saglit. Okay? Sige po. Paano ang tunog ng palaka? Okay, very good. Paano ang tunog ng ibon? Okay, very good. Parang may panalo na agad ah. Ano ang tunog ng pusa? Okay, so tatluhin nyo naman. Parang meow, 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 ganon. Okay, anong tunog ng lion? Okay, very good. So ganito tayo ah. Pabilisan tayo, walang magkakamali. Ang magkakamali, uupo na kasi talo na sila. Kung ano yung isisigaw ni teacher na animal, yun yung kailangan na magbibigay ng sound. Nagkakaintindihan? Example, palaka. Aso. Bakit huwag kayong sasagot kapag hindi nyo pattern, okay? Pusa. Lion. Ibon. Palaka. Aso. Kailangan nyo ngayon ng ibon. Palaka. Pusa. Lion. Aso. Pusa. Palaka. Ay, ang gagawin nyo. Parang palang yung 20,000 to, pang point. Palaka. Aso. Lion. Very good. Ang gagaling. Ibon. Aso. Pusa. Palaka. Daga. Alam ko may lasapay. Palaka. Meron kayong libreng sopas. Yay! Sige, pwede na umupo. Meron kayong libreng sopas. Yay! Sige, pwede na umupo. Meron kayong libreng sopas. Yay! Sige, pwede na umupo. Sige. Meron ba dyan ang pangalan ay nagsisimula sa letter A? Lapit dito, kung yung pangalan nagsisimula sa letter A. Yung hindi pa nakakatanggap, anak. Mamaya naman yung iba. Anong pangalan? Abiel po. Abiel. Patingin nga ng birth certificate mo, ID. Char lang, joke lang. Okay, anong hayop na yung nangangain ng tao? Lion. Okay, very good. Dahil dyan, meron kang 20,000 pesos.
So, bakit kaya tinanong ni teacher yun? Mabangis, very good. Kasi po, ang kwento ko, dahil po, ang kwento natin sa araw na ito ay may kinalaman dito. Anong animal to? Sige. Meron ba dyan ang pangalan ay nagsisimula sa letter A? O, lapit dito kung yung pangalan nagsisimula sa letter A. Yung hindi pa nakakatanggap, anak. O, mamaya naman yung iba. O. Anong pangalan? Abiel po. Abiel. Patingin nga ng birth certificate mo. ID. Char lang. Joke lang. Okay. Anong hayop na yung nangangain ng tao? Lion. Okay, very good. Dahil dyan, meron kang 20,000 pesos. So, bakit kaya tinanong ni teacher yun? Mabangis, very good. Kasi po, ang kwento ko, dahil po, ang kwento natin sa araw na ito ay may kinalaman dito. Anong animal to? Lion. Saya mamaya, ikakwento natin. Okay, sige po. So, ipapakilala ko sa inyo. Lipat muna tayo. Yung mga kuya sa likod, okay lang kayo dyan? Okay, sige po. Okay, malinaw po akong naririnig? Okay, so ngayong araw na to, meron akong ipapakilala sa inyong character o isang tao. So, ang pangalan po niya ay Daniel. So, anong pangalan? Daniel! Okay, siya yun. O, sino ba dito ang pangalan ay Daniel may premyo? Ay, wala. Sayang. 40,000 sana yun. Thank you. Okay, thank you, Teacher Grace. Okay, so, si Daniel po ay isang magaling na tao. Si Daniel, isa siyang matalinong tao. Kaya, yung hari natuwa kay Daniel. Kasi si Daniel ay matuwid. Si Daniel lagi siyang nagpe-pray. So si Daniel ay magaling na leader. Kaya sabi ngayon ng hari sa kanya, makinig na muna, dali mamaya may question si teacher. Okay, kaya sabi ng hari sa kanya, dahil nga napakabuti ni Daniel, si Daniel yung gagawin niyang leader ng buong kaharian. Kasi magaling siya eh. Kaya ngayon, itong si Daniel, tinanggap niya. Sabi niya, sige po, ako po ang magiging leader. Kaya lang, ano kayo nangyari? Meron siyang dalawang kasama na nainggit sa kanya. Sino dito yung minsan naiinggit? Halimbawa, meron tayong nakitang maganda sa kaibigan natin, naiinggit tayo. Okay, very good, walang naiinggit. Kasi, hindi maganda pag tayo ay naiinggit. Kasi tingnan niyo yung ginawa nila. Si Daniel, mabait na tao. Pero kaya siya yung ginawang leader ng hari. Kaya lang, yung dalawang to, o itong mga taong to, nainggit kay Daniel. Kaya sabi nila, magplano tayo. Magplano tayo na pabagsakin si Daniel ng 30 days, bawal magdasal sa ibang Diyos. Kailangan ang mga tao, ang sasambahin nila ay ikaw lamang, hari. So ngayon, itong hari naman, nagustuhan niya. Kaya ang ginawa niya, pinirmahan niya. So sabi ng utos, lahat daw ng magdadasal sa loob ng 30 days ay parurusahan. Alam niyo ba kung anong parusa? Ay hindi. Ang parusa ay ipapakain sa leon. Gusto niyo yun? Pag ikaw pa, sinabihan ko, bawal ka magdasal, papakain kita sa leon, magdadasal ka pa ba? Uy, tingnan natin yung ginawa ngayon ni Daniel. Sabi niyo yan, ha? Tingnan natin kung anong ginawa ni Daniel. Ngayon, ang hari, parang nagdalawang isip din siya. Kasi,
alam niya na si Daniel ay isang mabuting tao. Ayaw man niyang parusahan si Daniel, pero wala siyang magagawa kasi ayun yung pinirmahan niya. Nagigets po ba? Okay. So, ngayon pinatawag ng hari si Daniel. So, sabi niya, Daniel, ikaw ay sumuway sa batas na bawal magdasal, bawal mag-pray. Kaya, dahil nga ang nakasulat sa kautusan ay dadalhin sa makuta ng leyon ang magdadasal, ayun, ginawa niya, ito, dadalhin niya ngayon si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ayan, inilaglag nila si Daniel ngayon. Ano kaya sa palagay niyo yung ginawa ng leyon kay Daniel? O, kung sa totoong buhay, ano kayang gagawin pag pumunta tayo sa kulungan ng lion? Yes, kakainin. Diba? Kakainin yung kamay natin, yung ulo natin. Ayan yung ginawa kay Daniel. Okay, so nalungkot ang hari. Sabi niya, kawawa naman ang aking lingkod na si Daniel. Kaya lang wala akong magagawa. So nalungkot ang hari. Ayan, pagdating sa kuta ng mga leyon, tingnan nyo. Anong ginawa ni Daniel? Nagdasal pa rin siya. Siguro kung tayo ang gagawin natin, lalabanan natin yung leyon, di ba? Pero si Daniel, iiyak. Pero si Daniel, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Patigumin niyo po ang bibig ng mga leyon na ito. At sa kanyang pananalangin, may dumating na isang anghel. Ayan, may dumating na anghel. Ang ginawa ng anghel, pinatikom niya ang bibig ng mga leyon nang sa gayon, hindi nila makain si Daniel. O, tingnan nyo ang naging itsura ni Daniel sa loob ng, di ba, patulog-tulog. Ginawa niya pang unan yung hindi siya nagdalawang isip, siya ay nag-pray pa din.